Sabihin mo sa iyong katabi, ako'y nagagalak dahil lang dito pa. I'm so blessed, my brother. I'm so blessed, my Ganon din sa atin, ako'y nagagalak dahil nakita mo na kayo muli. We are blessed also, Pastor. Amen. Sa loob ng mahigit isang buwan na wala po ako sa inyo, nanimiss ko po kayo talaga. Kahit na hindi ako nanimiss ko kayo. Amen. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid, dahil muli, nandito ako sa inyong harapan. Amen. At kukunin ko na itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa Diyos sa napakagandang ginawa niya sa buhay po namin, sa buhay ko, na tunay nga po na kapag tinawag ka ng Panginoon, saan ka man dalhin, saan ka man dako dadalhin ng Panginoon, ay hindi mawawala yung tungkulin mo bilang tinawag ng Diyos. Amen. Kaya ang pagpunta ko rito sa Saudi ay hindi lang para magsaya, magana. Kalakip doon yung napakaraming pagsubok sa buhay. At ako po yung nagagalak, mga kapatid, dahil bilang tinawag ng Diyos ay mahigit isang buwan ako ginamit ng Diyos sa bansang silangan sa Saudi Arabia. Na kahit sabihin natin na mahigpit, maraming mga kalaban, pero ang Diyos gumagawa ng paraan para ipahayag yung kanyang kabutihan. Amen. Kaya napakaganda po ang ginawa ng ating Panginoon doon, dahil doon sa church na inatidan ko, ay unang punta ko doon, nakita ko na kasi pag umaga, doon sila mag-aalmusal. Pagkatapos ng almusal, wala silang ibang ginawa kundi magkwentuhan. Pagkatapos ng kwentuhan, saka lang magsisimula ng service. Kaya sabi ko sa kanila, baka pwede, Pastor, habang nandito po ako, samantalin ko na lang, na baka pwede tayong mag-seminar habang pagkatapos ng kain. Pumayag naman sila, praise the Lord, at doon ko ipinasok itong ating ID 101, 102. Bagamat wala po akong module na hawak, ang kagandahan doon kapag talagang sinadya mong i-memorize yung salita ng Diyos, ay magagawa mo, madadala mo kahit saan pumunta. Amen. Amen. Kaya tinuruan ko sila about sa ating 101, 102, at praise the Lord, namimiss nila daw nila yun, yung mga seminar na yun. Kaya panay tawag nila sa akin, Pastor, bumalik ka na, Pastor, bumalik ka na. Pero sabi ko, in perfect time, sabi ko, talagang tayo po ay magkakasama. Amen. Kasi pag plano po namin mag-for-God, baka doon po kami titira sa Saudi. Amen. Kaya napakabuti ng Lord ng ating Panginoon. Doon sa kabilang church, ganoon din ang ginawa ko. Kasi dalawang church yung inadlan ko. Yung sa Riyadh at saka doon sa Hail. Kaya, praise the Lord, ginamit tayo ng Panginoon. Kaya, by the grace of God, talagang naipahayag ang kabutihan ng Diyos sa lugar ng bansang Silangan. Amen. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. So, ngayon, oras sa iyo mga kapatid, tayo po ay darako sa ating series. Dito sa aklat ng Marcos, chapter 1, verse 21 to 28 po tayo ngayon. Amen. So, ako po ay babasa sa Tagalog version. Binasa ng ating kapatid kanina, si Jurape, sa Ingles. So, babasahin po natin sa Tagalog. Sabi ng Biblia, in verse 21, nagpunta sina Jesus sa Capernaum, at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumisigaw, "Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit inutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka," at lumabas sa kanya. Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw, itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtatanungan sa isa't isa. Paano nangyari yun? Ito ay isang kaiibang katuruan.
sa ibang katuruan. Makapangyarihan niyang mautusan ang mga masamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Sa verse 28, dahil dito mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan niyang salita. So ito'y manalangin. O dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoon ay hayag na muli ang iyong salita sa aming kalagitnaan na aming paggulay-gulayan ngayong hapon. Panginoon, pagpalain mo ang iyong salita sa oras pong ito. I-bless mo, Panginoon. Gayon din, O God, ang iyong mga anak na makikinig sa inyong mensahe. Ihanda mo, Panginoon, ang kanilang mga puso upang anuman ang nais mong iparating sa kanila, O God, ay ito po'y maitanim sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Lalong lang na, O God, ang iyong lingkod. Panginoon, inaamin ko, O Diyos, tumatayo ako sa harapan. Hindi ako, Panginoon, inaamin ko, O Diyos, wala akong kaya tumayo dito sa oras kong ito kung hindi mo ako sasamahan. Kaya inaanyayahan ko ang Banal Santong Espiritu na pangunahan niya po ako. Siya ang magiging dakilang tagapagturo po namin, Holy Spirit. Kaya sa oras kong ito, inaamin ko na ang iyong pagsama, ang kalapitan ng Banal mong Santong Espiritu ay nasa aming kalagitnaan sa oras kong ito. Maraming salamat po. Thank you, Holy Spirit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, muli mga kapatid, at makakasama na naman po kayo. Amen. So, ang pamagat po ng ating ito pag-aaralan ngayong hapon, a teacher with authority. Amen. Isang guro na may otoridad. So, meron po tayong outline dito para madali po natin masundan ang ating mga aaralin. Kaya sabi ni Pastor kanina, dapat mag-take note po kayo. Amen. Alam niyo, nung ako'y baguhan sa pananampalataya, ang sipag-sipag ko talagang mag-take note. At saka pumapalakpak ako pag ako'y nabibless. Amen. Kaya dapat magkaroon po tayo ng desire na mag-take note sa mga bagay na ating pinag-aaralan every Sunday, every Bible study. So, number 1 outline po natin, teaching as one having authority. Pagtuturo bilang isa na may otoridad. Number 2, teaching as one showing authority. Pagtuturo bilang isang pagpapakita ng otoridad. Amen. So, balikan po nga natin kung ano yung mga bagay na ating inaral sa mga past few months, past few weeks, mga kapatid. So, hanggang sa puntong ito, sa Ebanghelyo ni Marcos, everything has been preliminary. Amen. So, simulan nga natin, ano ba ang unang inaral po natin? Sino bang nakakaalala? Ano ang ministeryo ni Juan Bautista, kung maalala nyo? Ipinadala siya upang ihanda ang daan ng ating Panginoon. Di ba yun ang unang tinapik po natin? Pangalawa, the baptism of Jesus, introducing Jesus to Israel as the Lamb of God. Ang bautismo ni Jesus ang nagpapakilala kay Jesus sa Israel bilang kordero ng Diyos. Matatandaan niyo yun, mga kapatid? Kaya maganda mag-take note po kayo para meron po kayong i-review pagdating nyo sa bahay nyo. Pangatlo, the temptation of Jesus, preparing Him to face the difficult task ahead. Amen. So, ang pagkatukso ng ating Panginoon, ito po isang paghahanda upang siyang harapin ang mahihirap na gawain sa hinaharap. Kaya siya sinubok. So, susunod, ang tema ng kanyang pangangaral tungkol sa darating na kaharian ng Diyos concerning the coming kingdom of God. Yung napag-aralan natin nung nakaraang Sunday, the calling of His disciple, ang pagkatawag ng mga disipulo. Amen. Tinawag ka ba ng Diyos? Amen. Yung iba, ano ka? Bakit ko konti lang yung nag-amen? Lahat po tayo nandito, kaya po tayo tinawag ng Diyos nandito. Kaya nga nandito eh. Amen.
Anong reason nga nandito ka? Kasi isa kang sa tinawag ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, ngunit ngayon ay sisimulan natin basahin ang aktwal na ministeryo ng ating Panginoon Hesus. Amen. Una, mga bagay na ginawa niya. Mga bagay na ginawa niya at ang mga bagay na itinuro niya. Yon ang ating aaralin ngayong hapon. Amen. A teacher with authority. Kaya ito ang title itong ating pag-aaralan, mga kapatid. A teacher with authority. So dito sa Mark 1:21 to 28, darako na tayo sa ating outline number 1. So pansinin muna natin ang kanyang mga unang katuruan dito. Teaching as one having authority. So the setting of his teaching. Dapat tignan po natin ang setting ang paraan ng kanyang pagtuturo. Kaya sabi niya dito sa verse 21, nagpunta sina Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinaguga at nagturo. So yung Capernaum, mga kapatid, ay sa northwest ng baybayin ng Galilea kung saan nanirahan ang ating Panginoon Jesus. Amen. Sabi ng Biblia in Matthew chapter 4 verse 12 to 13, nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Zebulon at Nephtali. Amen. So, ang una nating pupuntusan ay yung sinabi niya sa verse 21 na sabi niya, nagpunta si na Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinaguga at nagturo. Amen. So, ano ang layunin upang ang Panginoon Jesus ay magturo sa kanila? Ano ba ang layunin ng ating Panginoon? Nagbigay si Lucas ng isang detalyadong paglalarawan kung ano ito noong nagsalita si Jesus sa sinaguga sa Nazaret. Tingnan po natin in Luke chapter 4 verse 16 to 22. Sabi niya sa verse 16, at siya ay napasa Nazaret na kanyang kinilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinaguga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Verse 17, at ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral, sinugo niya upang itanyag sa mga bihag, pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Verse 19, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon at binalunpon niya ang aklat at isinauli sa naglilingkod at naupo at ang mga mata ng lahat na nga sa sinaguga ay nakakatitig sa kanya. At siya'y nagpasimulang nagsabi sa kanila, ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Verse 22, at siya'y pinatutuhanan ng lahat at nangagtataka sa mga salita ng biyaya na lumalabas sa kanyang bibig at sinabi nila, hindi baga ito ang anak ni Jose? So ano ba ang pinupunto po dito, mga kapatid? Teaching in synagogue became a future of his itinerant ministry. Amen. Itinerant ministry.
ang pagtuturo sa mga sinagoga ay naging isang tampok ng kanyang paglalakbay na ministeryo. Amen. Yon ang dahilan. Yon ang reason kung bakit siya nagturo doon, para ang kanyang paglalakbay ay ito po yung lahat magagamit niya po ang kanyang pagtuturo sa saan man daw po mapunta. Amen. So, anong sabi sa Mark 1:38? Ngunit sinabi niya sa kanila, kailangan pumunta rin tayo sa mga karatikbayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Amen. Ang Panginoon Hesus ay hindi naparito dito para paglingkuran, kundi naparito rito para siya ay maglingkod. Amen. Yun ang reason para siya ay magturo, mangaral sa iba't ibang dako ng sanggang sulok ng mundo. Yun ang reason, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, mga kamanggagawa sa Panginoon, dapat alam natin kung ano ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon Hesus ay naparito. Para maipahayag ang kanyang ginawa, ang kanyang kabutihan. Para magturo sa mga aral, mga kapatid. Amen. Amen. So, the manner of the teaching, ang paraan ng kanyang pagtuturo. Sabi dito, astonished the people. Nagulat ang mga tao. So, in Mark chapter 1, verse 22, sabi doon, namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. So, ano bang makita po natin dito? Nagulat o namangha ang mga tao sa pamamaraan ng kanyang pagtuturo. Amen. Kakaiba siya. Hindi katulad yung mga nagtuturo na nauna sa kanya. Kaya maikukumpara nila kung sino siya. Kaya ando doon yung pagtataka at talagang nagulat sila. Kakaiba siya talagang na magturo. Sabi niya dito in Matthew chapter 7 verse 20-29, namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang mga katuruang ito, sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. So pansinin po natin ang susunod na reaksyon dito. In John chapter 7 verse 46, sumagot sila, wala pa po kaming narinig na nagsalita ng tulad niya. So kakaiba talaga. Amen. So, at napansin ang mga tao na nakakarinig ang kanyang pagtuturo ay kakaiba, mga kapatid, sa kanilang pagkukumpara sa pagkinig ng mga tao. Na ikinukumpara nila yung pamamaraan, yung pagtuturo ng ating Panginoon Hesus sa mga nauna na nagtuturo sa kanila. Amen. At walang ibang tinutukoy ng mga ibang tagapagturo ng kautusan dito, kundi ang mga eskriba, mga sadusyo, at mga pareseyo. Yun ang tinutukoy nila. Sila yung mga dalubhasa sa kautusan, na talaga naman na kapag sila'y magturo ay detalyado. Ang pinagkaiba lang sa ating pong pagbasa ay napansin ng mga tao na may kapangyarihan ang pamamaraan pagtuturo ng ating Panginoon. Yun ang kaibahan. Napansin nila yon. So, maaaring sabihin natin yung pamamaraan ng pagtuturo ng ating Panginoon ay nakakakonvict ng puso. Amen. Tumatagos sa puso ng mga tao yung kanyang mga sinasalita. Yung mga namumutawi sa kanyang bibig ay may tama, may kapangyarihan, may talab. So hindi lang sila nakokonvict. Alam natin na once na na-encounter natin ang ating Panginoon, once na na-encounter mo ang Panginoon, meron pong malaking pagbabago sa buhay po natin. Amen. So after ng conviction, mayroon pong tinatawag na conversion.
So ang tanong, bakit nga ba makapangyarihan ang pagtuturo ng salita ng ating Panginoon? Bakit nga ba makapangyarihan? Sapagkat una, tandaan natin na si Jesus mismo ang salita. Amen. Sabi niya sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Siya yung salita, kaya mabisa, makapangyarihan yung salita ng Diyos. Amen. At yung salita, nagkatawang tao. Siya yun, si Jesus yun. Kaya, saan man siya dakong pumaroon, yung kanyang ipinapangaral ay epektibo. Mabisa yung kanyang salita sapagkat siya mismo ang salita. Amen, mga kapatid. Kaya, makapangyarihan na kapag dumating sa mga tao, talaga namang tumatalab, umaapekto, nanunuot sa kaloob-looban ng puso ng tao ang salita ng Diyos. Dumating sa kanilang puso yung talab at kapangyarihan ng mga pangangaral ng ating Panginoon. So ang tanong, bakit walang kapangyarihan ang pangangaral ng mga tagapagturo ng kautusan? Bakit hindi mabisa? Bakit walang kapangyarihan, mga kapatid, ang aral ng mga Sadyosyo, mga Pariseo, mga Eskriba? Alam naman natin na sinabi ng Biblia at si Jesus na rin mismo ang nagsabi na sila ay mga tagapagturo lamang. Sila ay tagapagturo lamang. Walang aplikasyon. Hindi nakikita sa buhay nila yung kanilang itinuturo. Sila yung mga mapagpaimbabaw. Ang bigkas nga ng ating Panginoon dito pakunwari. Walang katotohanan. Hipokrito. So, para sa kanilang sa buhay, sila magaling. Magaling lang sa pangangaral. Magaling lang sila sa pagtuturo. Ngunit, ito'y hindi nila isinasagawa. Amen. Ang galing-galing mo nga magturo, pero hindi naman nakikita sa buhay mo yung itinuturo. Amen. Kaya dapat, mga kapatid, kung ano yung binibitawan mo dito sa harapan, dapat magiging ehemplo kang makita sa buhay mo yun. Amen. Nagtuturo ka dito, matampuhin ka naman. Kunting salita lang, nagtatampo ka na. Ayaw ko na doon. Hindi ako kinakamayan ni Pastor. Hindi ako binabati ni Pastor. Kapatid, para sigurado na mabati ka ni Pastor, batiin mo siya. Amen. Batiin mo si Pastor para batiin ka rin niya. Kasi ang Pastor, kapag binati mo, hindi nag-i-snap yan. Amen. Babatiin ka rin yan. Kaya kapag sigurado kang mabati ka, batiin mo na sila. Batiin mo siya. Amen? Amen. Para sigurado na mabati ka. Kaya ang pagtuturo, mga kapatid, dapat makita sa buhay po natin. Amen? Ito para magulang yan. Anak, huwag kang ihigit ng sigarilyo, huwag kang iinom. Pero ang tatay, wala siyang ibang ginawa buong maghapon kung humigit ng sigarilyo at uminom. Paano ngayon na-epekto yung sinasabi mo sa anak mo? Paano ngayon na-epekto sa kanya? Anak, huwag kang iinom. Ikaw mismo, maghapon umiinom, naglalasing. Ganon din yung nanay. Anak, huwag kang makipag-chismisang sa kapitbahay. Pero pagkagising ng nanay, umagang-umaga, ang niya nagkipag-chismisan. Bakit kaya pwede sa kanila? Bakit ako hindi? Dapat tulong-tulong ng kanyang anak. Bakit siya pwede magkipag-chismisan? Ako hindi. Kaya hindi itatalab yung itinuturo mo kung mismo ikaw hindi nakikita sa iyo yung itinuturo mo. Amen. Amen. Magiging epektibo dapat po tayo, mga kapatid, sa ating mga binibitawang salita. Dapat makita po sa atin. Amen, mga kapatid. So, magiging epektibo at makapangyarihan ang pagtuturo at pangangaral ang isang tao
kapag nakikita siyang bilang halimbawa. Amen. Kung paano niyang ituturo, isinasagawa, isinasabuhay niya yung kanyang mga aral, yun magiging epektibo ka. At yung ating Panginoon Hesus, mga kapatid, kaya't mabisa yung kanyang paraan ng pagtuturo sapagkat hindi lang niya sinasalita ang ating Panginoon. Ng pagtuturo sapagkat hindi lang niya sinasalita. Nagpapakita pa siya ng halimbawa. Amen. Kaya po may kapangyarihan ang kanyang aral, ang kanyang turo. Kaya nga kung gusto natin tumalab yung ating mga pagtuturo, mga kapatid, yung ating mga pangaral sa ating kapwa, kailangan mo munang maging isang magandang halimbawa. Isang magandang ilustrasyon, mga kapatid, na kanilang pagtutularan. So balikan nga natin itong ating teksto sa verse 21. Nagpunta sina Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinaguga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. So ano ba ang nakita po natin dito? Mayroon pong pagkukumpara. Ikinumpara nila. Kagaya nyo, ang galing nyo magkumpara. Di ba? Si Pastor, pag nag-preach, laging Tagalog. Yung si Pastor naman, laging Ingles. Kinukumpara. Pero ang mahalaga doon, Tagalog o Ingles, nagkakaintindihan po tayo. Amen. Yan ang maganda doon. Ang mahirap yung hindi tayo nagkakaintindihan. Na kahit sigaw na sigaw ako dito, hindi nyo naintindihan. So, in Mark chapter 2, verse 10, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Alam niyo ba yon? Amen. Sapagkat ang ating Panginoon Hesus, ang dugong nananaraytay sa kanyang mga katawan ay solido, walang bahid na kasalanan. Amen. Kaya siya lang ang pwedeng makapagpatawad ng totoong pagpapatawad. Amen. Maaring ikaw pinapatawad mo pero mamaya babalikan ulit, nakita mo kumukulo agad yung dugo mo. Pero ang Panginoon pag nagpatawad, totoo ang kanyang pagpapatawad. Amen. Pero tayo, Pastor, mula ngayon pagpatawarin ko na. Pero please, wag muna magpapakita sa akin ngayon. Kasi pag nakikita ko, Pastor, ay nako, kumukulo ang aking dugo. Gawin ang tao. Amen. Pero ang Diyos, kahit totoo yung kanyang pagpapatawad ko sa atin. Amen. Totoo yun. Ginawa niya yun. Hindi niya nga sinabi. Actual na ginawa niya. Amen? Amen. So, ngunit ito, hindi lamang ang paraan ng kanyang pagtuturo. Pinunon Jesus ang kanyang pagtuturo ng may milagro, mga palatandaan. Kaya, mga kapatid, darako tayo sa ating outline number 2. Pinatunayan niya, hindi lang nagsasalta, pati miracle kasama. Teaching as one showing authority. Ang pagtuturo bilang isang pagpapakita ng otoridad. The power of His authority. Letter A. Sabi ng Biblia, dito sa verse 23, bigla namang pumasok sa sinaguga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito ay sumisigaw. So sa ating pong pagbasa, hayag at lantad na mayroon masamang espiritu. Amen. Maniniwala ba kayo doon? Amen. Sa ating pong mundong ating ginagalawan, totoo na mayroong masamang espiritu na umiiral ngayon. Amen. At pansinin po natin sa ating pong pagbasa kanina, saan siya nagpunta? Saan siya pumasok yung masamang espiritu?
Sa sinaguga. Sa church. Kaya wag mong tingnan yung katabi mo. Amen. Nakapasok dito yung masamang espiritu. Wag mong panghinalaan yung katabi mo. Amen. Alam naman natin na ang sinaguga, kapatid, sinasabi ng Biblia, ito ay ginagamit na parang daycare. Amen. Dito tinuturuan ng mga batang Israelita, mga batang Hudyo, para sila ay matutot, humanda sa kanilang pag-aaral. So ang sinagoga ay ginagamit sa lugar, ang assembly. Amen. Pagtuturo ng mga salita ng Diyos sa kanyang pangangaral, sa kanyang worship service. Yan ang gamit ng sinagoga, kagaya itong nandito ngayon. So, pero napansin natin na yung masamang espiritu na sumapi sa tao ay nakapasok sa sinagoga. Amen. Andito siya ngayon. So, ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Minsan, ang masamang espiritu din, hindi mo sila mapagbabawalan sa isang lugar. Hindi mo mapagbawalan. Talagang andyan sila. Amen. Sila rin ay malaya ding nakakakilos, nakakapasok sa sinaguga, nakakapasok sila sa simbahan. Nandito kasi sila ngayon. Sa mga fellowship, sa mga assembly, sa lugar na kung saan naroon tayo. Amen. Nakakapasok ang mga masamang espiritu. Kaya, kapatid, huwag mong ipahalata. Tingnan mo yung tayo. Yung soryakan mo lang. So, ano ba ang ginawa yung masamang espiritu na sumapi sa isang tao? Sabi sa verse 23, bigla namang pumasok sa sinaguga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu at sumisigaw. Ito yung sumisigaw. So, anong sabi natin sa 24? Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. At sinabi, anong pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? So, ano ba ang ginawa ng Panginoon, Jesus, mga kapatid? Ano ang ginawa niya? Pinalayas. Sabi dito ng Biblia, kaya sila naguga ang purpose nun, ang layunin, para magturo, mangaral ng mga salita ng Diyos o kautusan ng Diyos. Tapos may biglang pumasok na sumisigaw. Sabi niya doon, kapag may sumisigaw sa gawain ng Panginoon, anong ibig sabihin nun? Masamang espiritu. Pag may sumisigaw, anong ibig sabihin? Nang iistorbo. Amen. Nang aabala. Nang gugulo. Kaya kapag sa gawain ng Panginoon, may nag-aabala, may mga nagdi-distract, sinasabihan yan ng masamang espiritu. Amen. Hindi ko alam kung anong espiritong sumabi sa kanya. Kayo na lang ang magsabi. Secret. Amen. Kaya basta pag isang tao ay nang didistract, nang gugulo, basta't may mga kung ano ang mga ginagawa niya, ang problema, may sumapi sa kanya. Amen. Totoo yun. May sumabi sa kanya. Pero sabi niya, ano ang bakay mo sa amin? Kita niyo, alam niya. Sabi ni Jesus, na taga Nazaret, napunta ka ba dito upang kami puksain? Alam nila na si Jesus, kaya siya pumunta sa sinaguga, sa mga lugar na magtuturo ng mabuting balita. Kahit saan siya pumunta, ay upang isa sa kanyang misyon ay magpalayas ng demonyo, puksain ang kanyang kaaway. Amen. So mga kapatid, putulin ko muna dito sandali. Alam natin na sa pagkatapos na bautismuhan ng ating Panginoon Hesus, saan siya dinala ng Espiritu Santo? Wilderness.
Sa wilderness. Ha? Sa wilderness. Sa wilderness, sa ilang, sa Tagalog. So, 40 days siyang nag-fasting o nag-ayuno. At pagkatapos ay tinukso siya ni Satanas. Amen. Nagtagumpay ba si Satanas? Hindi. Sapagkat kailanman ay hindi magtatagumpay ang nilikha doon sa manlilikha. Amen. Hindi siya nagtagumpay. So, alam naman natin na ang ilang ay lugar na mapanganib. Amen. Ang isang kahulugan nga niyan, ang ilang ay lugar na mapanganib at nakamamatay. Yun ang isang pagpapaliwanag ng ilang. Ano ang ilang? Wilderness. Lugar na mapanganib at nakamamatay. Pangalawang kahulugan ng ilang ay teritoryo ni Satanas. Lugar niya yon, amen. Kuta niya yon. So saan siya dinala ng ating Panginoon? Sa kuta ng kaaway. Sa wilderness, sa ilang. Doon sa dinala. So ano ang ginawa ng Panginoon Hesus sa kuta ng kaaway? Ano ang nakita po natin doon? Dinaig niya. Amen. Tinalo niya ang kaaway. Tinalo niya ang diablo. Tinalo niya si Satanas. Para bago magsimula ng ministeryo ng ating Panginoon, pinuntahan niya muna ang headquarter ni Diablo, ni Satanas. Para lupigin siya, para talunin siya, mga kapatid. So kaya, bago magsimula ang ministeryo ng Panginoon, tinalo niya muna si Taning. Amen. Para sa pagsisimulan niya sa ministeryo, hindi na siya guguluhin. Bakit marami pa rin ang gugulo ngayon? Yung mga natitira na lang yung mga kampon ni Satanas na yan. Amen. Mga nakawala. Pero ang kanilang head, tinalo na ng ating Panginoon Jesus. Amen. Amen po mga kapatid. Dapat yun ang ministry nyo. Amen. Kapag nagsasalta ako dito, amen kayo. Yun lang ang ministry nyo. Hindi nyo pa magawa. Amen po mga kapatid. Amen. Yan, magkakasunod tayo. Hallelujah. Amen. Amen. So, bakit kaya ang tao na kahit sinasabi mo na pinagsisigawan mo na ang salita ng Diyos, hindi pa rin nakikinig? Bakit kaya? Andito na ako namamaos, sumisigaw, hindi pa rin kayo nakikinig ng salita ng Diyos, tinutulugan niyo pa rin ako. Pero pagdating sa pera, kahit ibulong mo, magigits niya ka agad. Diba? Yung pera, kapag sininyas mo lang, huwag mong sabihin, huwag mong isigaw. Magkakaintindihan tayo, di ba? Pero pag ang salita ng Diyos, sinisigaw ko na hindi pa rin kayo nakikinig, hindi pa rin iintindihan. Kasi mukha kayong pera. Kayo lang nagsabi. Kasi patay pa ang espiritu nyo. Yun ang dahilan kung bakit hindi nyo naiintindihan ang salita ng Diyos. Amen. Patay ang espiritu po natin. At saka kasama na rin doon mukha kayong ayaw. Amen po ba? So kaya, ewan ko kung perang pag-uusapan, kahit senyas lang, nagkakaintindihan. Kahit na ibubulong mo lang, mag-gets na kagad. Pero pag ang salita ng Diyos, kahit na ipinagsisigawan po namin dito sa harapan, parang binabaliwalan nyo, hindi nyo naiintindihan, wala po, parang walang saysay, walang kwenta ang salita ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, dapat tangalagahan po natin ang salita ng ating Panginoon. Amen? Dapat isa buhay po natin, isa puso po natin ang ating mga inaaral. Mga kapatid,
Hallelujah. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, makinig ka muna. Mamaya na yan, nakinig ka rin. Huwag mo akong istorbuhin. Hindi kita istorbo. Magkinig ka muna. Tumulat tayo sa Panginoon na nagpapatuloy lang. Amen? Kaya nga, una natin kung tatandaan mga kapatid, may kapangyarihan ang aral, ang turo ng ating Panginoon Yesus. Yan ang tandaan po natin. So balikan natin ang verse 24. Sabi niya doon, ano ang pakay mo sa amin? Jesus na taga Nazaret, naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. So, kilala ang masamang espiritu kung sino siya. Kaya kung ikaw nagbabanggap ka, kilala ka ni Satanas. Yung pasimba-simba kilala ko naman siya. Oh. Ganun siya, alam niya, kilala ka niya. So, ano ang address sa kanya? Siya ay banal na mula sa Diyos. Kilala niya, alam niya kung sino siya. So, biruin mo, kilala na. Tapos, ipinapatutuo pa sa paligid. Inilalantad ng masamang espiritu kung sino siya sa mga tao, sa kapaligiran. Ngunit ano ang ginawa ng ating Panginoon? Pinatahimik siya. Bakit? Ayaw ng Panginoon na sa bibig ng masamang espiritu lumalabas ang katotohanan. Amen. Ayaw na yon. Kaya nga niya pinatahimik yung masamang espiritu. Dahil sabi niya, kilala ka, ikaw ang banal na Diyos, na banal na mula sa Diyos. Kilala niya, kaya pinatahimik siya. Kasi ayaw ng Diyos na magmumula sa masamang espiritu, masamang tao, na ang Diyos ay tunay at katotohanan. Ayaw na yun. Kaya nga niya pinatigil. Amen. Amen. Kaya ayaw ng Panginoon na sa bibig ng masamang espiritu lumalabas ang katotohanan na siya ay banal na Diyos, na siya ay anak ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos, lumabas sa bibig ng mga tao ang totoo kung sino siya. Amen. Dapat sa mga katulad nating tao ang nagsasabi na si Jesus ay banal na Diyos, Amen. anak ng Diyos, at ang Panginoong Diyos ang makapangyarihang Diyos. Ang Kristo ang Mesaya. Hindi ang masamang espiritu. Amen. Ang magsasabi dapat tayo mga anak ng Diyos na tinawag niya. Amen. Amen. Baka hanggang ngayon sinasarili mo ba, hindi mo pa kaya ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kaya nagalit ang Panginoon, pinahinto niya yung masamang espiritu. Sabi sa verse 25, ngunit inutosan ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya. So may kapangyarihan si Jesus laban sa masamang espiritu. So ano ang kanyang ginawa? Pinatahimik siya. Amen? Amen. Kaya patahimikin mo yung katabi mo. Amen. Tumahimik ka, makinig ka. Sabihin mo sa kanya. Amen. Pero hindi lang niya pinatahimik yung masamang espiritu na umaalipin, na sumasapi sa tao, kundi pinalayas pa niya yung taong sinasaniban ng masamang espiritu. So tingnan nyo, gaano kapangyarihan ng ating Panginoon. Makapangyarihan siya ng higit sa lahat na makapangyarihan. Makapangyarihan siya ng higit sa anumang may kapangyarihan sa mundong ito. Amen. Amen. Sapagkat ang masamang espiritu pinatahimik niya at pinalabas doon sa taong inaalipin niya at sinasapian niya. Amen. Amen. So in verse 26, sabi niya dito, pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw. Itong lumabas sa kanya. Ngayon, in Matthew chapter 12 verse 28, sabi niya, ngayon, kung nagpapalayas ako ng masamang espiritu sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos, nangangahulugan, ito na, dumating na sa inyo ang paghahari
ng Diyos. So, Jesus proved He had authority by casting out the unclean spirit. Amen. The people in the synagogue are amazed. Namangha sila doon. So sabi niya sa verse 27, ang lahat ay namangha. Kaya sila ay nagtatanungan sa isa't isa. Paano nangyari yun? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. So, nagtaka sila kung anong bagong doktrina ang inihayag. So, alin ang layunin na gayon o mga tanda upang ihayag at patunayan na ang doktrina ay mula sa Diyos. Amen. 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 In Marcos chapter 16, verse 17 to 20, at ito ang mga palatandaan makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Ito ang palatandaan, mga kapatid, sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Tingnan po natin. At ito ang mga palatandaan makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalayas sila ng masamang espiritu. Magsasalita sila sa ibang mga wika. Yan ang palatandaan kung ikaw ay manampalataya sa Diyos. Verse 18, kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason, ay hindi sila makapahamak at gagaling ang mga may sakit na pinatungan nila ang kanilang mga kamay. Ang tanong, mayroon na ba kayong pinatungan ng kamay? Amen. Amen. Lay hands on. Ang tanong, meron na ba kayong pinatungan ng kamay? Amen. Amen. Huwag po kayong matakot, magpatong lang naman. Amen. Praise the Lord, hindi ako natatakot magpatong ng kamay. Amen. Marami rin ako pinag-pray na namatay. Amen. But praise the Lord, mas marami ang nabuhay. Amen. Hindi lahat natin pinapatungan ay nabubuhay. Amen. Mayroon ding namamatay. Kaya mga kapatid, ang magkagandahan doon, mas marami ang nabubuhay. Amen. Kaya huwag po kayong matakot. Mayroon isang pastor talagang ang ministry niya pumunta sa loob ng hospital para mag-pray sa mga may sakit. Sabi niya, takot na mag-pray. Pray ko na, tapos umalis na siya. Tapos biglang humabol yung kasama yung bantay ng may sakit. Pastor! Bumalik ka! Patay na siya! Ipinag-pray. Pero yung first time na mag-pray yung pastor, takot na takot mag-pray. Kaya ang nangyari, namatay tuloy yung kanyang pinag-pray. Dapat, i-exercise po natin ang ating pananampalataya sa pananalangin. Amen. Huwag po tayong matakot mag-pray. Ipag-pray po natin, ilihens po natin sila. Sinabi dito, sabi nga dito, kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng mga anumang lason, ay hindi sila mapapahamak at gagaling ang may sakit na papatungan nila ng kanilang kamay. Amen. Yan, Amen. para tandaan yan na ikaw nga ay sumasampalataya sa Diyos. Verse 19, pagkatapos magsalita si Jesus sa kanila, inakyat siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Sa verse 20, pumunta naman ang mga tagasunod niya sa iba't ibang lugar at mangaral. Amen. Tinulungan sila ng Panginoon at pinatunayan niya ang ipinangaral nila sa pamamagitan ng mga himala na kanilang ginagawa. Amen. So, verse 28, His fame spread throughout all Galilee. Sabi sa verse 28, at mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong Galilea. Amen. At ano naman kaya ang kanilang ibinalita? Siyempre, ang ibabalita nila na si Jesus nagpapalayas ng masamang espiritu na sumasapi sa tao.
Yun ang good news, yun ang pinamalitan nila. Hindi kung ano-ano ang kanilang sinichismis. Yung ginawa ng yung mga himala ang ipinamalitan nila sa mga tao. So, in Mark chapter 1, verse 33 to 35, at ang lahat ng tao sa bayang iyon ay nagkatipon-tipon sa harapan ng pinto ng bahay. Maraming may sakit ang pinagaling ni Jesus. Anuman ang kanilang karamdaman, at pinalayas din niya ang maraming masasamang espiritu. So, hindi niya tinayagan magsalita ang masamang espiritu dahil alam nila kung sino siya. Ang hirap naman talaga yung kakwento mo, kadikit mo, tapos ibubuking ka. Di ba? Ganun ang nangyari dito. Talagang hindi pinagsalita ng Diyos. Kasi alam nila na sino siya ay banal. Amen. Amen. Kaya sabi sa verse 35, kinabukasan, ng madaling araw, bumangon si Jesus at pumunta sa ilang upang manalangin. So the people were amazed, but they understood the significance of the miracle. Ang mga tao ay namangha, ngunit naunawaan nila ang kahalagahan ng himala. Naintindihan po nila. Amen. Amen. So balikan natin yung sinabi sa verse 20. Sabi niya, pumunta naman ang mga tagasunod niya sa iba't ibang lugar at mangaral. Amen. In Marcos chapter 6 verse 7. Sabi niya doon, tinawag niya ang 12 apostol at sinugo sila ng dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. So tandaan po natin mga kapatid, nang suguin niya ang kanyang mga lagad ng dala-dalawa, sapagkat alam natin na siya ay nasa physical pang katawan ang kanyang kalagayan. Tao pa rin siya noon. Kaya limitado yung lugar na kanyang mapupuntahan. Kaya ang ginawa niya, kaya ang ginawa ng Panginoon, nagsugo siya sa kanyang mga alagad ng tagdadalawa-dalawa. Amen. So, pagkatapos ng misyon ng mga alagad, sila rin ay nagbalik at nagulat sa kanya. Mission accomplished, nag-report din sila pagkatapos nung isinugo niya sa mga iba't ibang lugar. Bumalik yung mga alagad at sila po ay nag-report. Ano ang sabi ng mga alagad sa kanya? Kasi tuwang-tuwa sila eh. Gumagaling ang mga tao na aming sa aming mga pangangaral sa inyong pangalan. Lumalayas at sumusunod. Suko naman yung mga masamang espiritu sa inyong pangalan. So may kapangyarihan ang mga alagad nang sila isugo. Amen. Amen. Mayroon binigyan sila ng kapangyarihan. Amen. Sapagkat kung ano yung kapangyarihan na tinataglay ng Panginoon, inimpart niya yun sa kanila. Amen. Ibinahagi niya yun. Binigyan niya ang kanyang mga alagad para sa kanilang pagmimisyon. Yan yung kanilang tools. Amen. Amen. Ito yung kanilang kapangyarihan. Ito yung kanilang magagamit. So, ang ibig ko pong puntusan dito ngayon mga kapatid, ikaw, ako, tayong lahat na mananampalataya sa Panginoon, nang tanggapin natin ang ating Panginoon, nang tayo'y maglingkod sa Kanya, inimpart din niya sa atin yung kapangyarihang tinataglay niya. Amen. Yan ang tandaan po natin. Amen. Nung tayo po ay tumanggap sa kay Jesus, at nanampalataya sa Kanya at naglingkod sa Kanya ng totoo, kapatid, yung kapangyarihan na kanyang tinataglay ay ibinigay niya rin sa atin. Amen. Kaya meron din tayong kapangyarihan na maglay hands, manalangin kung sino yung nangailangan ng panalangin. Amen. Huwag kang matakot, sumunod ka lang, gawin mo lang yung parte mo. Amen. Ang Panginoon, mga kapatid, yung kapangyarihan na kanyang tinataglay ay ibinigay niya sa'yo. Nasa iyo yung kapangyarihan na yan.
Maliban lang kung ewan ko lang kung paano mo yung gamitin. Amen. Amen, mga kapatid. Yan ang ministry yung nakalimutan nyo naman. Kaya kahit na may masamang espiritu na umiiral sa ating kapaligiran, sa ating kapanahunan, meron tayong kakayahan at kapangyarihan. Amen? At sila'y utusang tumahimik, sila'y utusang lumayas sa mga taong sinasaniban nila. Meron tayong kapangyarihan, mga kapatid. So meron din ho tayong authority. Amen? Ang problema, ginagaya lang natin ang iba. Amen? Pero kung titignan po natin, mga kapatid, sa aklat ng Acts. Acts chapter 19, verse 11 to 18. Ang may gumagaya, sabi niya, ang may gumaya ng pagpapalaya sa mga demonyo, mga masamang espiritu, ang ginawa sa kanila, ano ang ginawa sa kanila? Yung mga gumagaya. Sila ay sinaktan. Hinablot ang kanilang mga damit. Sila'y kinamot, sila'y sinuntok, sila'y binugbog. Bakit anong sabi ng masamang espiritu? Bakit mo kami pinapalayas? Bakit mo kami pinapalayas? Sabi niya, si Jesus na ipinapangaral ni Pablo, kilala ko. Si Apolos, kilala ko. Si Pedro, kilala ko. Lahat ng mga alagad, kilala ko. Pero ikaw, sino ka? Yan ang tanong ng Satanas, si Diablo. Gumagaya ka lang. Si Jesus na pinapangaral ni Pablo, kilala ko. Kilala ko siya. Si Pedro, kilala ko. Si Apolos, kilala ko. Yung mga alagad, kilala ko. Pero ikaw, sino ka? Hindi kanya. Kaya wag, mahirap gumaya, mga kapatid. Mahirap. Mahirap ang gumaya, hindi biro ang deliverance, mga kapatid. Kailangan kapag ginamit natin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagpapalayas ng mga masamang espiritu, dapat sumasa atin din ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Kasi naka-encounter ako ng ganito nung ako po'y bago-bagong para sa pananampalataya. Yung kaming mga, kumbaga, advance party. Hindi pa kami, mga bata pa kami sa pananampalataya. Naiwan yung mga head pastors ko namin, mga leaders ko namin. Yung isang kasama ko, nagmamarunong. So, dinapitan niya yung sinasapian ng masamang espiritu. Mayroong matanda. Kasi pagdating sa deliverance, mga kapatid, dapat huwag kang paligoy-ligoy. Dapat direct na point ka. Na para bang, kasi yung mga iba, pag deliverance, para bagang nag-i-enjoy sila sa mga pangyayari. Dapat diretsahin mo. Ang ginawa, yung kasama ko na baguhan din sa pananampalataya, sinubukan niya rin siguro. Sabi niya, dinapitan mo sa matanda. Sabi niya, ba't nangyari sa iyo ng ganon? Diniretso niya. Sabi niya, nagsalita yung masamang espiritu. Sabi niya, tong taong ito, pinutol na yung kahoy doon sa tabi ng bahay ko namin na pinagbabahayan ko. Kaya siya ang ginawa kong bahay. Pumasok siya doon sa matanda. So, nagpalayas, ginamit. So, yung kasama ko, sinubukan niya. Sabi niya, in the name of Jesus, masamang espiritu, lumayas ka. Lumayas nga naman yung masamang espiritu. Ang masama doon, sa kanya lumipat. Sa kanya lumipat yung masamang espiritu. So, instead na i-deliver yung isa, siya na ang pinag-pray. Buti na lang ko, nagdatingan yung mga head pastors ko namin. Ako, narunod ako kasi baguhan pa lang ako noon. So, sila na po ang nag-pray doon sa kasama po namin. So, mga kapatid, mahirap ang gumagaya. Hindi biro, mga kapatid. Kailangan kapag gamitin natin ang pangalan ng ating Panginoon sa pagpapalayas, dapat taglay din po natin yung kapangyarihan na nagmumula sa Kanya. Amen. Dapat sumasa atin din ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Para ano? Para sundin tayo ng masamang espiritu.
na umalis at tumahimik. Amen. So makita natin na gusto kong ipahatid sa inyo mga kapatid, lahat na nakapakinig tong mensahe, lahat po tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon Hesus. Amen. Na magagamit kung meron man masamang espiritu na umiiral. Amen. At meron tayong kakayahang gumapos, kakayahang magpapatahimik, kakayahan magpalayas sa mga masasamang espiritu na sumasapi sa isang tao. Amen. Yan po ang dapat po natin laging tatandaan. Ang Diyos, ibinigay niya po sa atin ang kapangyarihan para gapusin, talunin ang kaaway. Amen. Walang Kristiyanong iyakin. Amen? Walang Amen. Kristiyanong matampuhin. Ang anak ng Diyos ay laging pasulong, hindi umaatras sa laban. Victory. Lagi po tayong handa mga kapatid sa laban na ating pong kinakarap. Amen? Amen. So, dapat tayo sa conclusion, sabi niya dito, in Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Memory verse po natin yan. Amen? Mga 101. Sabi niya, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Mga kapatid. So, in Acts chapter 2, verse 41 to 42, sabi ng Biblia, marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila ng araw na iyon. Mga 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. Amen. Naging masigasig sila sa pangangaral ng mga tinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghati-hati ng tinapay at pananalangin. Kapatid, ngayong hapon, narinig mo ba ang mensahe ng ating Panginoon? Amen. Naniniwala ka ba? Kapatid, ito ang ating tatandaan. Kung nasa atin ang Panginoong Hesukristo, nasa Kanya tayong pangangalaga. Amen. Nasa Kanya tayong pangalan. Nasa Kanya tayong kapangyarihan. Ang lahat na nasa langit, lahat na nasa lupa, ay sa ilalim at sa ilalim ng lupa, ay luluhod. Amen. Kanino luluhod? Sa ating Panginoong Hesukristo. So ano mang kapangyarihang ito na ibig manakit, manggulo, gumawa ng masama sa atin, ay kaya natin silang patahimikin. Amen. Kaya natin silang igapos. Kaya natin silang puksain sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So ngayong hapon mga kapatid, nais mo ba natin tanggapin si Jesus bilang ating guro? Amen. Praise the Lord. Yan ang napakagandang ministry. Amen. So, sa pamagitan ng pagpapasakop na kanyang otoridad. Dito sa John chapter 10, verse 26-27. Sabi niya sa verse 26, ngunit ayaw ninyong maniwala sa akin dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. So, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, ibig sabihin hindi sila kasama sa tupa ng ating Panginoon. Sabi na sa verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. So, kilala mo ba dito sa atin marami kapag tinanong, kilala mo ba ang Diyos? Ang sagot, yes, kilala. Pero ang problema, kilala ka ba ng Diyos? Yun ang problema. Kilala mo siya, pero ikaw, siya, hindi ka niya kilala. Maliwanag kung sinabi niya, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin.
Yung sa verse 26, ngunit ayaw ninyong maniwala sa akin dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. So, kung ikaw ay kabilang sa tupa ng Diyos, at sabi ng Panginoon, anak, every Sunday mag-church ka. Kung kasama ka doon sa tupa, dapat every Sunday mag-church ka. Amen? Amen. Kasi tinitignan ng Diyos yung mga sumusunod sa Kanya. Yung mga talagang tupa niya. Amen? Amen. Paano niya makikilala yung mga anak niya? Eh, yung laging nag-church, yung laging nag-pray, laging nananalangin, laging umattend ng Bible study. Yon, kilala ka ng Diyos yon. Amen? Pero pag hindi ka sumusunod, hindi ka kabilang doon sa tupa niya. Sa verse 28, at sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Amen. Napakagandang pangako ng ating Panginoon sa mga taong tapat na sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. Amen. Walang pwedeng umagaw sa Kanyang palad ang mga taong matapat na sumasamba sa Kanya. Amen. Thank you, Amen? Lord. Amen. Kasama ka ba dun sa tupa? Amen. Mag-church ka. Sabi ng Panginoon, mag-church ka every Sunday. Ibigay mo yung tithes mo every Sunday. Every sahod. Every Sunday. Mga kapatid, bakit yung cash lang ba ang pwedeng bigyan ng Love cash? gift. Marami lahat na natatanggap po natin. Bigyan po natin ng 10%. Amen? Amen. Okay, tumayo po tayo.